Hello everyone! Ipapakita ko ngayon itong bamboo seeds naman na in-order ko galing po ng China. Bali, Dendrocalamus asper, yung giant bamboo. At saka meron ding 5 ibang species dito na kasama. Kunti-kunti lang yung ibang species. Pero yung Dendrocalamus asper ay bumili ako ng 100 milligrams. This is around 6,000 seeds daw. Titingnan po natin. Pakita ko po sa inyo mamaya. Buksan po natin ito. Kaya ito. Okay. Examination by China Customs. Okay. Tapos nandito na. Ito yata yung Dendrocalamus asper kasi marami. Ito naman yung ibang variety. So ito most probably nandito yung 5 species. Tingnan natin yung anong species meron dito. Nakalimutan ko. Ito pala pong bukas. Yan. So, meron nga 5. Ano bang mga ito? Yan. Bambusa long internode. Ito naman Dendrocalamus membranaceous superform. Bambusa polymorpha. Ito hindi ako masyadong. Dendrocalamus calostakis, wala pa ako nito, bago ito sa collection ko. Ito naman ay yung Therstakis siamensis. Ito yung tinatawag nating pole bamboo dito, nasikat sa ating mga ornamental, sa mga resorts nakalagay. So ito, bali itong 5 at saka itong Dendrocalamus asper, 6,000 seeds, 100 milligrams. Marami-rami rin po ito. Hopefully marami mabubuhay dito. Sige, mamaya ipapakita ko sa inyo. Bubuksan ko ito. Pakita ko sa inyo kung ano itsura ng Dendrocalamus asper. Bubuksan ko isa-isa mamaya. So mga kabambo, ito na yung aking mga seeds, bagong dating from China. Pinakita ko sa inyo ito, i-compare natin. Bambusa, 2 bambusa, Bambusa long internode at saka Bambusa polymorpha. Yung long internode, meron ako marami nito. Nakapagpatubo ako ng more than 1,000 nito noong 2020. Itong Bambusa polymorpha, first time ko magkaroon nito. Ang alam ko lang nito, itong 2 bambusa ay mga medium size dito, nasa mga 4 inches lang yata, ang diameter nito. Itong Therstakis siamensis ay ito yung tinatawag nating pole bamboo. Nasa mga 2 inches diameter lang ang laki nito. Saka mga more than 30 feet. Maliliit yung dahon nito. Ito yung karaniwan tinatanim na sa mga
mga resorts, maganda kasi itong ornamental. Itong tatlo ay Dendrocalamus na. Dendrocalamus calostacis, Dendrocalamus membranaceous no superform. The first time ko rin magkaroon itong superform na tinatawag. Pero itong Dendrocalamus membranaceous, ito yung species na drought resistant, no? Drought resistant bamboo. At saka of course itong Dendrocalamus asper S2. Yung S2 means galing ito sa Burma, no? Burma yung source kapag S2. Kapag S1 kasi sa China. So ito kung makikita nyo, yun, i-compare natin yung tatlo. Halos magkapareho lang yung itsura nila, mga Dendrocalamus, you know. Kaya lang ang pinakamaliit sa kanila ay itong Dendrocalamus asper, you know, late niya. Ito naman, ito yung pangalawa, siguro sa laki, itong Dendrocalamus membranaceous. Ito namang isa, ito yung Dendrocalamus calostacis. So ganyan, kung tingnan natin closer, yan, halos magkapareho lang sila na itsura, hindi matulis na yung form nila. Tingnan nyo, ayan. Tsaka ito pa, yan o, kung ilapit natin parang magkapareho lang sila kapag ilapit natin, ayan. Pero kapag titingnan natin sa malayo, mas pinakamaliit yung Dendrocalamus asper S2. Yan. So yan, meron na kayong idea, no? Kita nyo na kung ano itsura ng mga bamboo seeds. Meron pa akong dating video, dalawa, yung Dendrocalamus latiflorus at saka Dendrocalamus brandisii, no? Ipakita ko sa inyo, may ipakita ko sa inyo ngayon. So ito yung Dendrocalamus latiflorus, mas malaki. Ito yung sa itong 5 na Dendrocalamus na meron akong seeds. Itong latiflorus ang pinakamalaki. Ayan. Pero pare-pareho lang itsura nila, no? Ito naman yung maliit din, ha? Dendrocalamus brandisii. Compare natin brandisii at saka yung asper. Halos magkapareho lang sila ng laki. Or mas maliit pa rin talaga itong brandisii, pinakamaliit. I-compare natin itong kwan. Yan, lagyan natin yung, itabi natin yung calostacis at saka yung latiflorus. Yan, mas malaki nga itong Dendrocalamus latiflorus kaysa Dendrocalamus calostacis. So, mayroon ito 5 na giant bamboos, no? Dendrocalamus calostacis, Dendrocalamus membranaceous, Dendrocalamus asper, Dendrocalamus brandisii naman itong isa, at saka ito yung pinakamalaki sa kanila, itong Dendrocalamus latiflorus, no? Sayang lang, wala na sa akin yung Dendrocalamus sinicus at saka yung Dendrocalamus giganteus. Pero yung pinakamalaki sa kanila talaga, pati sa seeds, no, ay yung Dendrocalamus sinicus. Pangalawa naman sa laki yung Dendrocalamus giganteus, no, yung seeds nila. Pero kung titingnan nyo, ganun pa din. Pag ganito rin talaga itsura kapag closer, no, pag ganito, ganito rin talaga itsura ng mga seeds nila. Kaya lang kapag ipagtabi mo sila, makikita mo talaga kung ano yung mas malaki. So yan guys, dagdag kaalaman po tungkol sa bamboo seeds. Kasi po baka bibili kayo ng bamboo seeds, tapos mabigyan kayo ng ibang itsura, baka hindi tama. So at least ngayon, mayroon na kayong magagamit na may compare nyo kung tama yung seeds na nabili nyo, no? Itong source ko nito, legit naman ito, so wala akong problema. Bumibili na ako dito since 2020.
Okay? So, sana may natutunan din kayo dito sa bago kong video. Thank you po. Maraming salamat.